Magnanakaw. Iyan ang bulyaw ni Doña Corazon habang pilit niyang inaagaw si Buboy sa aking mga bisig. Ang batang pinalaki ko sa bango ng puto at pait ng pawis. Habang nagpapakasasa ang mga Villarama sa gintong higaan, hindi nila alam na ang bawat luha ko ay mitya ng kanilang pagbagsak. Sino ang tunay na pamilya? Ang nagluwal sa gitna ng kasinungalingan o ang nag-alaga sa gitna ng kahirapan? Handa na ba kayong harapin ang katotohanang nakatago sa dugo? Ibalik mo ang bata. Isang hamak na tagabenta ka lang ng kakanin, Talia, at ang amoy ng puto sa balat mo ay hindi kailanman makakapagtago sa katotohanang isa kang mapangahas na magnanakaw. Ang matalim na tinig ni Doña Corazon Villarama ay tila isang mabilis na kidlat na humiwa sa malamig na katahimikan ng marangyang lobby ng Grand Villarama Hotel. Napatigil ang lahat. Ang bawat kislap ng dambuhalang kristal na chandelier sa itaas ay tila naging mga mapanghusgang mata na nakatitig sa nanginginig na anyo ni Talia. Ang dalaga ay nakatayo sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang kaisa-isang maayos na blusa na kupas na ang kulay, habang ang kanyang mga kamay ay naninigas sa gitna ng pag-aayos sa gulugulong buhok ni Buboy. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas, puno ng pag-asa ang puso ni Talia. Maingat niyang inihanda ang isang basket ng puto. Ang bawat piraso ay hinaluan niya ng pangarap na makuha ng kapatid ang scholarship na magbabago sa kanilang buhay. Inayos niya ang botones ng polo ni Buboy, tinitiyak na magmumukha itong kagalang-galang sa harap ng mga mayayaman kahit na ang totoo ay kumakalam ang kanilang mga sikmura. Ngunit sa isang iglap, ang bango ng gata at asukal na dala nila mula sa probinsya ay mabilis na nilamon ng nakakasulasok na amoy ng mamahaling pabango ni Corazon. Isang marahas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang umaling-aungaw sa lobby. Tumalsik ang mukha ni Talia sa gilid, kasunod ng matinding pamamanhid na tila ba nagniningas na uling ang idiniin sa kanyang balat. Ang basket ng puto na buong ingat niyang bitbit ay nalaglag sa makintab na marmol na sahig. Ang bawat piraso ng kakanin na kanyang pinagpuyatan ay nayurak sa ilalim ng matitigas na takong ni Corazon. Hindi naramdaman ni Talia ang hapdi ng kanyang mukha, mas matindi ang kirot sa kanyang dibdib nang makita ang pagkawasak ng kaisa-isang bagay na kaya niyang ipagmalaki. Naramdaman ni Talia ang mabilis na panunuyo ng kanyang lalamunan, tila ba may dambuhalang semento na nakabara rito. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang mga tadyang, maingay at puno ng takot. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pilit niyang pinigil ang pagpatak nito. Sa paningin ni Corazon, ang kanyang pagluha ay magmumukhang pag-amin sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dangal sa harap ng mga taong ang tanging sinasamba ay ginto. "Bitawan mo ako, Ate Tali! Tulungan mo ako!" Ang hiyaw ni Buboy ay tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa kaluluwa ni Talia. Kinaladkad ng dalawang dambuhalang security guard ang bata patungo sa limousine na naghihintay sa labas. Nakita ni Talia ang maliliit na kamay ni Buboy na pilit na inaabot ang kanyang kinalalagyan. Ang mga mata ng bata ay punong-puno ng takot na kailanman ay hindi niya nakita noong sila ay nasa Quezon. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang bawiin ang kapatid. Ngunit ang bawat hakbang niya ay hinaharangan ng mga tauhan ni Corazon.
Naiwang nakaluhod si Talia sa labas ng hotel, sa gitna ng putikan at biglaang pagbuhos ng ulan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ang mga durog na puto sa semento, tila ba pinupulot din niya ang mga piraso ng kanyang sariling pagkatao. Ang lamig ng tubig na dumadaloy sa kanyang likuran ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Tumingala siya sa dambuhalang logo ng pamilya Villarama na nagniningning sa dilim at sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Isang tanong na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang nagdurugong katarungan. Bakit sa mundong ito, ang halaga ng isang katulad kong nagmula sa wala ay laging tinatimbang sa timbangan ng kasinungalingan? At kailan kaya darating ang araw na ang dugong pilit ninyong ninanakaw ay siyang lulunod sa inyong mapagmalaking kaharian? Ang bawat rehas na bakal ay tila ba mga malamig na daliri na sumasakal sa huling pag-asa ni Talia habang nakaupo siya sa madilim na sulok ng selda. Ang amoy ng lumang semento at tila nabubulok na kahoy ay nanunuot sa kanyang lalamunan, isang nakakasulasok na samyo ng kawalan ng katarungan. Wala siyang ibang naririnig kundi ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa gripo na tila ba isang orasan na bibilang sa bawat segundong wala sa kanyang piling si Buboy. Naramdaman ni Talia ang panunuyo ng kanyang mga mata. Wala ng luha, taming ang hapdi ng isang pusong tuluyan ng pinunit ng kasakiman ng mga Villarama. Papa, patawad. Hindi ko siya naipagtanggol, mahinang bulong ni Talia sa hangin, habang hinihimas ang kupas na krus sa kanyang kwintas. Naalala niya ang bilin ng kanyang ama bago ito bawian ng buhay sa Quezon, na ang pamilya ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa katapatang hindi kayang itago. Ang bawat latay ng pait sa kanyang kaluluwa ay tila naging isang matigas na baluti. Hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang makalabas dito para mabawi ang batang itinuring niyang sariling dugo, kahit na ang kalaban niya ay ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Manila. Samantala, sa loob ng dambuhalang mansyon ng mga Villarama, ang katahimikan ay tila isang marangyang kulungan para kay Buboy. Nakaupo ang bata sa tapat ng isang mahabang mesa na puno ng mga putaheng hindi niya kilala. Ang bango ng mamahaling truffle at inihaw na karne ay tila walang buhay sa harap ng kanyang pangungulila. Suot niya ang isang bagong polo na gawa sa seda, ngunit ang bawat himaymay ng tela ay tila nagpaparamdam sa kanya ng sobrang pangangati, isang paalala na hindi siya nararapat sa mundong ito. Tumingin si Buboy sa pintuan, naghihintay sa bawat anino na baka si Ate Tali na ang darating upang iligtas siya. Kumain ka na, Buboy. Mula ngayon hindi ka na magugutom. Villarama ka na, at ang bawat gusto mo ay makukuha mo sa isang kumpas lang. Ang malamig na tinig ni Doña Corazon ay umaling-awngaw sa dining hall, habang dahan-dahan nitong pinupunasan ang labi ng bata gamit ang isang mamahaling table napkin. Ngunit marahas na iniling ni Buboy ang kanyang ulo, dahilan upang tumalsik ang kutsara sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa marmol ay tila hudyat ng giyera. Hindi po ako Villarama. Gusto ko na pong umuwi sa amin. Gusto ko na po kay Ate Tali. Ang hiyaw ng bata na puno ng pighati. Kinabukasan, sa loob ng bisitahan ng presinto, nanatiling nakatungo si Talia habang naghihintay sa kanyang abogado. Ang tunog ng marahang pagpihit ng pinto at ang matitigas na yabag ng sapatos sa semento ay nagpatahimik sa paligid. Inakala niyang ang pulis na naman ang darating upang pilitin siyang pumirma sa isang dokumento ng pagsuko,
Ngunit nang dahan-dahan niyang iangat ang kanyang ulo, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa dalaga. Isang lalaki ang nakatayo sa likod ng makapal na salamin. Isang lalaking nakasuot ng simpleng jacket, pero ang anyo ay nagpadala ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Talia ang panginginig ng kanyang buong katawan habang nakatitig sa mukha ng banyaga. Ang hugis ng ilong nito, ang talas ng kanyang mga mata, at ang paraan ng kanyang pagtindig ay eksaktong kopya ng mukha ni Drake Villarama, ang tagapagmana ni Doña Corazon na madalas niyang makita sa mga pahayagan. Ang tanging pinagkaiba ay ang pagod at katarungang mababakas sa anyo ng lalaking nasa kanyang harapan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at idiniin ito sa salamin, tila ba may nais itong sabihing hindi kayang bigkasin ng bibig. Sino ka? Bakit? Bakit kamukhang kamukha mo siya? Ang nanginginig na tanong ni Talia, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Tumingin ang lalaki ng diretso sa mga mata ni Talia at doon, sa gitna ng madilim na selda, nakita ni Talia ang kislap ng isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Isang tanong ang naiwan sa isipan ni Talia habang pinagmamasdan ang misteryosong lalaki. Ang bay ba ng mga Villarama ay mas malalim pa sa inaasahan niya, at ang lalaking ito ba ang magsisilbing susi ng kanyang kalayaan o ang mitya ng isang mas malaking trahedyang kailanman ay hindi niya matatakasan. Huwag kang matakot sa mukhang ito, Talia. Hindi ako ang Drake na kilala ng mundo bilang prinsipe ng mga Villarama. Ako ang aninong itinapon nila sa dilim, at narito ako para bawiin ang katarungang matagal na nilang ninakaw sa atin. Ang boses ng lalaki ay tila isang malalim na dagundong na nagmula sa kailaliman ng lupa, malayo sa matinis at mapagmataas na boses ni Drake Villarama na madalas marinig sa telebisyon. Naramdaman ni Talia ang marahas na pagpintig ng kanyang puso, tila ba isang makina na pilit na pinapaandar sa gitna ng matinding takot. Ang bawat salita ng lalaking nagpakilala bilang Sam ay tila mga haplos ng malamig na hangin sa kanyang nanginginig na balat. Nakatitig si Talia sa mga mata ni Sam, mga matang punong-puno ng pait at katarungan, mga matang tila ba nakakakita sa bawat latay ng pighati sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang tumayo si Sam at tinungo ang counter ng presinto. Ang tunog ng paglapag niya ng isang makapal na balumbon ng pera sa ibabaw ng kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang hudyat ng kanyang seryosong hangarin. Naramdaman ni Talia ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang marinig ang tunog ng pagpihit ng susi sa dambuhalang rehas ng kanyang selda. Ang bawat hakbang ng pulis patungo sa kanya ay tila ba musikang nagbabadya ng kalayaan, ngunit isang kalayaang alam niyang may kaakibat na mas malaking panganib. Nang tuluyan ng bumukas ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng lansa at usok mula sa labas. Isang amoy na para sa kanya ay amoy ng pag-asa. Bakit mo ito ginagawa? Sino ka ba talaga? Ang pabulong na tanong ni Talia habang naglalakad sila palayo sa presinto. Nakayuko ang dalaga, mahigpit na nakakapit sa kanyang bitbit na basket na ngayon ay wala ng laman kundi ang mga tuyong dahon ng saging. Ang bango ng sampagita na dala ng hangin ay tila nanunuya sa kanyang kasalukuyang anyo, marungis, pagod at wasak. Lumingon si Sam sa kanya at sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste sa kalsada, lalong naging malinaw ang pagkakahawig nito kay Drake. Taga Quezon din ako, Talia.
Isang mangingisda lamang na pinagkaitan ng pagkakataon dahil sa kasakiman ni Doña Corazon, ang pahayag ni Sam habang dahan-dahang iniaabot ang isang baso ng mainit na kape mula sa isang gilid ng kalsada. Naramdaman ni Talia ang init ng baso na nanunuot sa kanyang nanlalamig na mga palad, isang haplos ng pagkalinga na matagal na niyang hindi nararamdaman mula nang mapalayo siya kay Buboy. Matagal ko nang alam na mayroon akong kambal na naninirahan sa karangyaan habang ako ay nagtitiis sa gutom. At ang pagkakakulong mo ay ang huling pako sa kabaong ng aking pananahimik. Naupo ang dalawa sa isang lumang bangko sa tapat ng isang maliit na tindahan na may nakabukas na lumang telebisyon. Ang tunog ng static ng radyo ay biglang napalitan ng boses ng isang news announcer, malakas at puno ng excitement. Lumitaw sa screen ang mukha ni Drake Villarama, suot ang isang mamahaling suit habang nakangiti sa tabi ni Doña Corazon. Ang bawat kislap ng mga kamera sa telebisyon ay tila mga saksak sa puso ni Talia. Nakita niya ang karangyaan ng mundong nagnakaw sa kanyang kapatid, habang sa kanyang tabi ay nakaupo ang lalaking eksaktong kopya ng nasa screen, ngunit punong-puno ng kalyo ang mga kamay at may mantsa ng hirap ang damit. Naramdaman ni Talia ang biglang paglamig ng kanyang dugo nang mapansin ang isang maliit na detalye sa screen. Habang nagsasalita si Drake, nakita ni Talia ang dahan-dahang pag-aayos nito ng kanyang kwelyo at doon, sa parehong pwesto kung saan may birthmark si Sam, ay nakita niya ang isang makinis at maputing balat na tila sadyang itinago ng makapal na makeup. Ang bay ng katotohanan ay tuluyan ng bumukas sa kanyang isipan. Ang lalaking nasa telebisyon ay hindi ang tunay na tagapagmana at ang lalaking nasa kanyang tabi ang kaisa-isang hininga ng katarungang matagal nang ibinaon ng mga Villarama. Talia, tumingin ka sa akin. Ang madiin na utos ni Sam, dahilan upang mapalingon ang dalaga. Ang batang si Buboy at ang dalagang si Joy, sila ang susi. Pero kailangan nating kumilos bago pa sila tuluyang maging abo sa kamay ng aking ina. Sapat ba ang pagkakatuklas sa kambal na anino upang mabawi ang buhay na pilit na ipinagpalit? O ang aming pagkakaisa ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng aming mga pangarap sa gitna ng mundong tanging ginto lamang ang kinikilala bilang katotohanan? Ang isang gintong rehas ay nananatiling kulungan, lalo na kung ang bawat kislap nito ay nagpapaalala sa iyo na hindi ka kailanman magiging bahagi ng mundong iyong kinatatayuan. Sa loob ng marangyang mansyong Villarama, nakatayo si Joy sa tapat ng dambuhalang bintanang kristal. Pinagmamasdan ang dahan-dahang pagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ang amoy ng mamahaling insenso at ang malamig na hangin galing sa aircon ay nanunuot sa kanyang balat. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay isang matinding panunuyo ng damdamin. Joy, bakit hindi mo pasuot ang kwintas na ibinigay ko? Gusto mo bang mapahiya ang pamilya Villarama sa harap ng mga panauhin bukas? Ang boses ni Doña Corazon ay tila isang matalas na gunting na gumugupit sa katahimikan ng silid. Naramdaman ni Joy ang paghigpit ng kanyang pagkakahawak sa gilid ng sofa. Ang bawat salita ng kanyang ina ay puno ng moral na pagkabulok. Tila ba ang bawat butil ng pag-aaruga na natanggap niya ay may katumbas na malaking halaga na kailangan niyang bayaran sa pamamagitan ng pagsunod. Patawad po, Mama. Medyo mabigat lang po ang pakiramdam ko. Mahinang sagot ni Joy.
Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Tiningnan siya ni Corazon mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pandidiri at paghahambing. Ganyan ka na ba talaga? Walang utang na loob? Pinatira kita sa karangyaan habang ang iba ay nagtitiis sa putik? Tapos ganyan ang isusukli mo? Ang huling bulyaw ng matanda bago ito marahas na lumabas ng silid, ang tunog ng paghampas ng pinto ay tila ba isang pagsabog sa pandinig ni Joy. Nang muling bumalik ang katahimikan, narinig ni Joy ang isang mahina at nakapupunit na hikbi mula sa kabilang pasilyo. Ang tunog ng pag-iyak ng isang bata ay tila ba naging isang matalim na karayom na tumusok sa kanyang sariling puso. Tila may sariling isip ang kanyang mga paa nang dahan-dahan niyang tinungo ang silid ni Buboy. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng bagong linen at ang anyo ng isang batang nakabaluktot sa gitna ng malawak na kama. Buboy, huwag ka nang umiyak. Mahinang bulong ni Joy habang dahan-dahang lumalapit. Tumingala ang bata, ang mga mata nito ay punong-puno ng takot at pangungulila sa bango ng puto at init ng Quezon. Sa sandali ng kanilang pagkakalapit, naramdaman ni Joy ang isang kakaibang kuryente na tila ba nagdurugtong sa kanilang dalawa. Habang iniaayos niya ang gulo-gulong buhok ni Buboy upang ito ay pakalmahin, dahan-dahang nahawi ang kwelyo ng polo ng bata. Naramdaman ni Joy ang biglang paghinto ng pag-ikot ng mundo nang makita ang isang birthmark na hugis bituin sa leeg ni Buboy, isang markang eksaktong kapareho ng nasa likod ng kanyang sariling balikat. Nanuyot ang kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay naging mababaw sa tindi ng kaba. Paano nagkaroon ng parehong marka ang isang batang galing sa hirap at ang isang dalagang gaya niya na pinalaki sa gitna ng yaman? Hindi mapakali si Joy. Nang makasigurong himbing na ang lahat, dahan-dahan siyang pumasok sa study room ni Doña Corazon. Ang amoy ng lumang papel at sandalwood ay nanunuot sa bawat hininga niya. Maingat niyang hinawi ang dambuhalang painting ng kanilang pamilya at sa likod nito ay may nakitang isang lihim na vault. Gamit ang pamilyar na petsa ng kapanganakan nila ni Drake, nabuksan niya ang pinto nito. Doon, sa ilalim ng mga makakapal na folder, ay nahanap niya ang isang lumang record ng ospital. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tila ba musikang nagbabadya ng isang madilim na revelasyon habang binabasa ang mga salitang sadyang ibinaon sa limot. Twin B, deceased status, falsified. Sapat ba ang isang pirasong papel upang mahanap ang tunay na dugong nananalaytay sa aking mga ugat? O ang pagkakatuklas kong ito ang siyang tuluyang magsusunog sa huling pagkakataon ko upang maging malaya mula sa kasakiman ng pamilya Villarama? Ang bay ng katotohanan ay mabilis na dumarating at sa gabing ito, ang bawat anino sa mansyon ay naging piping saksi sa simula ng isang marahas na pagbabago. Ang isang marahas na alok ay mas masakit pa sa anumang sampal, lalo na kung ang bawat barya nito ay nanggaling sa pagpapakasasa sa dusa ng iba. Sa gitna ng maingay at maduming kalsada ng Tondo, ang kislap ng isang itim na limousine ay tila isang mantsa sa paningin ni Talia. Napatigil ang dalaga, ang bitbit niyang basket ng mga sangkap sa paggawa ng puto ay mahigpit niyang hinawakan nang bumukas ang pinto ng sasakyan at lumitaw ang anyo ni Doña Corazon. Ang bango ng mamahaling pabango ng matanda ay agad na humalo sa amoy ng usok at nabubulok na basura sa paligid.
Huwag na nating patagalin ito, Talia. Narito ang sapat na halaga para sa iyong pananahimik. Ang boses ni Corazon ay puno ng moral na pagkabulok habang iniaabot ang isang makapal na sobrang kulay kape. Naramdaman ni Talia ang panunuyo ng kanyang lalamunan, hindi dahil sa uhaw, kundi dahil sa matinding poot na tila ba isang nagniningas na uling sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre, tinitigan ang kislap ng mga libu-libong piso sa loob, bago ito marahas na itinapon sa paanan ni Corazon. Ang tunog ng pagbagsak ng pera sa maruming semento ay tila bahudyat ng paghinto ng mundo. Ang pagmamahal ko kay Buboy ay hindi isang negosyo na maaari ninyong bayaran, Donya. Ang bawat sentimong ito ay amoy dugo at kasinungalingan, madin na sabi ni Talia. Ang kanyang boses ay tila isang bakal na kailanman ay hindi mabubali. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Corazon. Dahan-dahan itong lumapit kay Talia. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Napakataas naman ng pangarap mo para sa isang taga-probinsya. Tingnan mo ang paligid mo, Talia. Ito ang mundong nararapat sa iyo, sa putik at sa dumi. Gaya ng iyong ama, hanggang dito ka na lang, ang bulyaw ng matanda bago ito mabilis na sumakay pabalik sa sasakyan. Ang tunog ng mabilis na pag-andar ng limousine ay nag-iwan ng isang makapal na usok na tila ba sumasakal sa hininga ni Talia. Ang bay ng nakaraan ay dahan-dahan na ring bumubukas. Bit-bit ang mga alaalang matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Sa gitna ng kanyang paglalakad palayo, napansin ni Talia ang isang bagay na nalaglag mula sa sasakyan nang marahas itong umalis. Sa tabi ng isang tumpok ng basura, nakita niya ang isang maliit at kupas na plastik. Dahan-dahan siyang yumuko upang pulutin ito at naramdaman niya ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Isang lumang driver's ID, ang ID ng kanyang amang si Mang Lito. Ang bawat titik ng pangalan nito ay nabahiran na ng tuyong dugo at dumi ng panahon. Nanuyot ang kanyang bibig. Paano napunta ang ID ng kanyang ama sa pag-ari ng mga Villarama, gayong ang sabi ng mga awtoridad sa Quezon ay nawala ang lahat ng gamit nito sa aksidente. Naramdaman ni Talia ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hinihimas ang ID ng ama. Ang bawat gasgas sa plastic ay tila ba bawat pighati na dinanas nito sa kamay ng mga taong kailanman ay hindi nito nakilala bilang kaaway. Isang matinding kaba ang pumulupot sa kanyang leeg nang lumingon siya sa dulo ng kalsada. Isang puting sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanya. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas at nakita niya si Arturo, ang matapat na tauhan ni Corazon na may hawak na isang litrato. Litrato niya noong siya ay bata pa sa Quezon. Ang tadhana ay mabilis na dumarating at sa gabing ito, ang bawat anino sa tondo ay naging piping saksi sa simula ng isang marahas na paniningil. Sapat ba ang isang duguang ID upang patunayan ang pagkakasangkot ng mga Villarama sa kamatayan ng aking ama? O ang pagkakatuklas kong ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon ko upang makuha ang katarungang matagal nang ipinagkait sa amin? Dalawa silang ipinanganak noong gabing iyon, pero isa lang ang lumikus na Villarama. Ang isa ay sadyang ibinaon sa limot kapalit ng ginto at kapangyarihan. Ang boses ni Aling Perla ay nanginginig gaya ng tuyong dahon na tinatangay ng hangin habang nakaupo siya sa kanyang lumang tumba-tumba sa isang liblib na baryo sa Quezon. Ang bawat salita niya ay tila isang marahas na kidlat na muling sumunog sa sugatang puso ni Talia.
Sa labas, ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa mga dahon ng saging, lumilikha ng isang mabagal at malungkot na ritmo na tila ba nakikiramay sa pighati ng dalaga. Hawak ni Talia ang duguang ID ng kanyang ama. Ang bawat himaymay ng plastik nito ay tila ba nagpapaalala sa kanya na ang paghahanap ng katarungan ay isang madugong landas. Naramdaman ni Talia ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang lumang ospital sa kabilang kalsada. Isang gusaling dati ay naging saksi sa pagsilang ng buhay, ngunit naging puntod din ng kanyang sariling pagkakakilanlan. Kasama niya si Sam, na ngayon ay nananatiling tahimik sa kanyang tabi. Ang pagkakahawig nito kay Drake ay mas lalong naging nakakatakot sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng gasera. Ang amoy ng pinakuluang luya at mga halamang gamot sa loob ng bahay ni Aling Perla ay tila ba sumasakal sa hininga ni Talia, lalong nagpapatindi sa kaba na namumuo sa kanyang dibdib. Sino po ang isa pang ina, Aling Perla? Bakit niyo hinayaang mangyari ang ganitong kasamaan? Ang garalgal na tanong ni Talia. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Tila ba ang bawat buto sa kanyang katawan ay nawawalan na ng lakas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas ng alon sa pampang, maingay at puno ng galit. Tumingin sa kanya ang matanda. Ang mga mata nito ay punong-puno ng matinding pagsisisi na tila ba naging lason sa sarili nitong buhay sa loob ng maraming dekada. Si Doña Corazon. Hindi niya matanggap na babae ang isinilang niya noong gabing iyon. Kailangan niya ng tagapagmana upang hindi makuha ng mga kamag-anak ang kayamanan, ang pabulong na paliwanag ng nurse. Ang tunog ng pagpihit ng pintuan dahil sa hangin ay tila bahudyat ng pagbubukas ng isang dambuhalang sikreto. Kaya noong ipanganak ng isang mahirap na babae ang isang lalaki sa kabilang kwarto, doon nagsimula ang palitang naging sumpa sa inyong lahat. Ang lalaking iyon ay ikaw, Sam, at ang batang si Joy, siya ang tunay na anak ni Corazon. Naramdaman ni Sam ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang bawat salita ni Aling Perla ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang sariling dangal. Ang kislap ng galit sa kanyang mga mata ay tila ba naging kulay ng apoy. Ngunit ang mas nakakapangilabot ay ang sumunod na sinabi ng matanda habang dahan-dahan itong tumitingin kay Talia. Ang bawat segundo ng katahimikan ay naging napakabigat, tila ba ang buong silid ay gumigipit sa kanilang hininga. Ngunit hindi lang doon natatapos ang lahat, Talia. Pagpapatuloy ni Aling Perla, ang kanyang boses ay tila isang huling hininga bago ang tuluyang pagdilim. Noong gabing iyon, nanganak din ang isa pang babae. Isang babaeng pinagkatiwalaan ni Corazon. Ang tatay mo, Mang Lito, ang siyang nakakita sa palitan. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan siyang mawala. At ang batang si Buboy, siya ang kambal ni Joy na pilit ding ipinagpalit sa anak ng taong sadyang pinatahimik nila. Naramdaman ni Talia ang biglang paninigas ng kanyang buong pagkatao. Ang bay ng mga Villarama ay tila ba isang dambuhalang halimaw na dahan-dahang lumalamon sa bawat piraso ng kanyang pamilya. Tumingala siya sa madilim na kisame at sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Sapat ba ang aming katarungan upang labanan ang isang pamilyang handang pumatay, upang protektahan ang kanilang kasinungalingan, o ang pagkakatuklas naming ito ay siya ring magsisilbing mitya ng aming sariling libingan?
Huwag mong ituloy ang paglapit sa akin. Baka mahawa ako sa dumi ng iyong kahirapan. Ang isang basurang katulad mo ay walang karapatang humarang sa daraanan ng isang Villarama. Matalim at puno ng pandidiri ang boses ni Drake Villarama habang nakatayo siya sa tapat ng kanyang itim na sports car na bahagyang sumadsad sa gilid ng kalsada. Sa kanyang harapan, si Sam ay nananatiling mahinahon, ngunit ang bawat salita ni Drake ay tila mga patak ng asido na sumusunog sa kanyang natitirang pasensya. Ang dalawa ay nakatayo sa ilalim ng matirik na sikat ng araw, at ang kislap ng mamahaling metal ng sasakyan ay tila nanunuya sa kupas na t-shirt at marungis na anyo ni Sam. Ang katahimikan ng kalsada ay nabasag lamang ng mabilis na paghinga ni Drake, na tila bahiyang-hiya na ang kanyang mukha ay kaparehong-kapareho ng mukha ng taong nasa kanyang harapan. Naramdaman ni Sam ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang lalaking tila ba refleksyon niya sa salamin, ngunit nababalutan ng ginto at kayabangan. Ang amoy ng mainit na aspalto at usok ng sasakyan ay nanunuot sa kanyang mga pandama, isang paalala ng marahas na agwat ng kanilang mga buhay. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin ang lahat ng katotohanang natuklasan nila ni Talia sa Quezon, ngunit ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala na ang katarungan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng galit lamang. Nakakatawa, Drake. Akala mo ba ang suot mong suit ay sapat na para maging tao ka sa paningin ko? Ang mahinang tugon ni Sam, ang bawat salita ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa, sabay ng kasinungalingang bumabalot sa buhay ng mga Villarama. Ang yaman mo ay hiram lamang at ang dugong nananalaytay sa iyo ay hindi kailanman magiging kasing linis ng inaakala mo. Isang marahas na tunog ng paghampas ng kamay ni Drake sa hood ng kanyang sasakyan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang kislap ng kanyang gintong relo ay tila nagsisilbing mitya ng isang paparating na pagsabog. Sino ka ba talaga? Bakit mo ako sinusundan? Ang bulyaw ni Drake, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang mapagmataas na tindig. Naramdaman ni Sam ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay sa loob ng kanyang bulsa, isang panginginig na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang nagdurugong katarungan. Dahan-dahang lumapit si Sam hanggang sa maramdaman niya ang init ng hininga ni Drake. Sa isang mabilis at matapang na pagkilos, hinawi ni Sam ang kanyang sariling kwelyo at inilantad ang itaas na bahagi ng kanyang dibdib. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ng bawat isa ay tila ba nagkakaisa sa gitna ng tensyon. Doon, sa ilalim ng nagniningning na araw, nakita ni Drake ang isang malalim na peklat na hugis-kidlat. Isang peklat na eksaktong kapareho ng nasa kanyang sariling dibdib. Ang bakas ng operasyon noong sila ay mga sanggol pa lamang, naramdaman ni Drake ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Tila ba ang bawat bituin sa langit ay biglang naglaho at pinalitan ng isang matinding kadiliman. Napabitaw siya sa pintuan ng sasakyan at dahan-dahang napasandal sa gilid nito. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay gaya ng isang tuyong dahon. Ang bawat segundo ng katahimikan ay naging napakabigat. Tila ba ang buong mundo ay gumigipit sa kanyang hininga. Ang bay ng katotohanan ay tuluyan ng bumukas at sa pagkakataong ito, wala ng ginto o kapangyarihan ang makapagliligtas sa kanya mula sa nakaraang pilit na itinago ng kanyang ina. Sapat ba ang isang peklat upang gibain ang dambuhalang pader ng mga Villarama
O ang pagkakatuklas naming ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon namin upang maging malaya mula sa kasakiman ng nakaraan? Habang ang dalawang mukha na magkaparehong magkapareho ay nagkakatitigan sa gitna ng kalsada, isang anino mula sa malayo ang dahan-dahang lumalapit, bitbit ang isang banta na kailanman ay hindi nila inasahan. Isang baso lang ng tubig, hindi mo pa magawa ng tama? Siguro nga ay talagang wala kang kwenta, Joy. Nagkamali yata ako na pinatira kita sa ilalim ng bubong na ito. Ang boses ni Doña Corazon ay tila isang malamig na haplos ng yelo na nagpadama ng panginginig sa buong katawan ni Joy. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng marangyang salas, nakayuko at mahigpit na nakakapit sa kanyang nanginginig na mga daliri habang ang baso ng tubig ay natapon sa mamahaling alpombra. Sa gilid nakatayo si Talia, suot ang uniforme ng isang service staff mula sa isang catering agency. Ang bawat salitang ipinupukol ni Corazon kay Joy ay tila mga palasong tumatama rin sa dibdib ni Talia. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang mapait na biro ng tadhana. Ang tunay na anak na si Joy ay tinatrato na parang basahan, habang ang huwad na tagapagmanang si Drake ay nilulunod sa ginto. Naramdaman ni Talia ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumugod, gusto niyang yakapin si Joy at sabihin ang katotohanang natuklasan nila ni Sam, ngunit alam niyang isang maling kilos lang ay mauuwi sa wala ang lahat ng kanyang pinagpaguran. Ang amoy ng mamahaling insenso sa loob ng mansyon ay tila naging nakakasakal, humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis sa ilalim ng makapal na uniforme. Pinanood niya si Joy na tahimik na lumuluha habang pinapagalitan ng matanda. Isang anyong punong-puno ng pighati na tila ba huling hininga na ng isang pusong matagal nang nagtitiis. Sa gitna ng tensyon, humanap ng pagkakataon si Talia. Nang mag-utos si Corazon na linisin ang kalat sa salas, dahan-dahang tumalikod si Talia at tinungo ang pasilyo patungo sa pribadong opisina ng Donya. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila ba pagtatapak sa isang mitya ng pagsabog. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ngunit ang imahe ng mukha ni Buboy na umiiyak noong gabing kinuha ito ay nagsilbing lakas upang magpatuloy. Ang tunog ng marahang pagpihit ng trangka ng pinto ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, tila ba isang hiyaw ng babala. Pagpasok sa loob, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel at sandalwood. Mabilis na hinalughog ni Talia ang mga folder sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay puno ng desperasyon. Doon, sa ilalim ng isang makapal na dokumento ng kumpanya, nahanap niya ang isang selyadong envelope na may pangalan ng ospital sa Quezon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito, at sa isang sandali, ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila naglaho nang makita ang orihinal na birth certificates ni na Joy at Buboy. Ang katotohanan ay narito na sa kanyang mga kamay, nagniningning sa gitna ng kadiliman. Ngunit bago pa man niya maitago ang ebidensya, isang matalim na tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpapatigil sa tibok ng kanyang puso. Isang nakabubulag na liwanag mula sa pasilyo ang tumama sa kanyang anyo. Sabi ko na nga ba, hindi ka lang basta tagapagsilbi. Isa kang linta na pilit na bumabalik sa lugar na hindi para sa iyo, Talia. Nakatayo si Doña Corazon sa may pintuan, hawak ang isang maliit na baril na nakatutok ng diretso sa dibdib ni Talia. Ang kislap ng galit sa mga mata ng matanda ay tila ba isang apoy na handang tumupok sa huling pag-asa ng dalaga.
Naramdaman ni Talia ang biglang paninigas ng kanyang buong pagkatao, habang ang bawat segundo ng katahimikan ay tila ba nagiging isang habambuhay na pagpaparusa. Sapat ba ang katotohanang hawak ko upang labanan ang kamatayan na nasa harap ko na? O ang aking pagtatangka na bawiin ang aming buhay ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng aking nagdurugong katarungan? Ang dangal ng pamilya Villarama ay hindi para sa mga batang amoy lupa. Mas pinili ko ang mga lalaki dahil sila ang magpapatuloy ng aking kaharian, at ang mga babaeng gaya ninyo ay mga basurang dapat lang itapon sa basurahan ng kasaysayan. Ang boses ni Doña Corazon ay tila isang malamig na hanging nanunuot sa buto habang umalingaw-ngaw ito sa loob ng kanyang pribadong opisina. Nakatayo pa rin siya sa tapat ni Talia, mahigpit ang hawak sa kanyang maliit na baril habang ang bawat salita niya ay puno ng moral na pagkabulok. Sa kanyang paningin, ang katotohanang hawak ni Talia ay wala ring silbi dahil sa mundong ito, ang boses ng mayayaman ang tanging pinakikinggan. Naramdaman ni Talia ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog ng pighati nang mapagtanto ang tindi ng kasamaan ng matanda. Dahan-dahang lumapit si Corazon kay Talia, ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hininga ng dalaga. Akala mo ba ay mananalo ka? Isang kumpas ko lang, Talia, ay maglalaho ka na parang bula gaya ng iyong ama. Ang katarungan ay para lamang sa mga taong may gintong pambili nito. Ang pabulong na banta ng matanda bago niya marahas na inagaw ang mga dokumento mula sa kamay ni Talia. Ngunit hindi napansin ni Corazon ang maliit na pulang ilaw na kumukurap sa kwelyo ng uniforme ni Talia, ang recorder na sadyang inilagay ni Sam bago pumasok ang dalaga sa mansyon. Lumipas ang ilang oras at ang mansyong Villarama ay nabalot ng kislap ng mga dambuhalang ilaw para sa isang charity gala. Ang bawat panauhin ay nakasuot ng nagniningning na mga alahas. Tila ba mga bituing nagpapakasasa sa karangyaan habang ang amoy ng mamahaling wine at pagkain ay pumupuno sa bulwagan. Si Doña Corazon ay nakatayo sa gitna ng entablado. Suot ang kanyang pinakamalapad na ngiti, nagpapanggap na isang anghel na nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Ang tunog ng marahang pagpalakpak ng mga tao ay tila ba isang musikang nagdiriwang sa kanyang huwad na kabanalan. Sa isang sulok ng ballroom, nakatayo si Joy. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang ina, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng pagmamahal o pagsisikap na makuha ang atensyon nito. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa loob ng kanyang guwantes. Sa kanyang pandinig, paulit-ulit na bumabalik ang boses ni Corazon mula sa recording na ipinarinig sa kanya ni Talia kanina sa madilim na pasilyo. Ang bawat salita ng pagtatakwil, ang bawat pagtawag sa kanya bilang basura ay tila mga talim na dahan-dahang humihiwa sabay ng kanyang pagkatao. Naramdaman ni Joy ang biglang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang kislap ng mga diamante sa paligid ay naging malabo, pinalitan ng isang matinding kadiliman ng pighati. Ang boses ni Josh na nagsasalita sa entablado ay naging isang malayong ugong na lamang. Sa gitna ng katuwaan at marangyang seremonya, dahan-dahang bumigay ang katawan ni Joy. Ang tunog ng marahas na pagbagsak ng kanyang katawan sa marmol na sahig ay tila bahudyat ng paghinto ng mundo. Isang nakakarinding hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom nang makita ng lahat ang duguang anyo ng dalagang tuluyan
ng nilamon ng sakit ng katotohanan. Sapat ba ang isang marangyang gala upang itago ang nagbubulok na budhi ng isang pamilya? O ang pagbagsak ni Joy ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng bawat kasinungalingang itinanim ni na Doña Corazon sa loob ng maraming dekada? Ang bay ng katotohanan ay tuluyan ng bumukas at sa gabing ito, ang bawat anino sa mansyon ay naging piping saksi sa simula ng isang madugong paniningil. Ang bawat tahi ng ating nakaraan ay tila mga hibla ng sinulid na sadyang pinagbuhol-buhol ng kasakiman, ngunit sa dulo ng mahabang gabi, ang katotohanan ang siyang tanging kamay na makakapagkalas sa bay na ito. Sa loob ng puti at malamig na silid ng ospital, dahan-dahan iminulat ni Joy ang kanyang mga mata. Ang bango ng antiseptic at ang mahinang ritmo ng heart monitor ay tila nagsisilbing orasan ng isang bagong simula. Ate Tally, Drake. Ang pabulong na iyak ni Joy nang makita ang tatlong anyong nagbabantay sa kanyang tabi. Ang bawat butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang malalim na pakiramdam ng paglaya. Dahan-dahang inilabas ni Talia ang isang asul na folder mula sa kanyang bag. Ang tunog ng pagbubukas nito ay tila bahudyat ng paghuhukom. Narito na ang katotohanan, Drake. Sam, kayo ay iisang dugo, iisang pinagmulan, madiin na sabi ni Talia habang inilaladlad ang mga DNA results. Ang bawat titik at numero sa papel ay tila mga marahas na kidlat na sumunog sa huling pader ng pag-aalinlangan ni Drake. Naramdaman ni Drake ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang yaman na matagal niyang ipinagmalaki ay naging isang dambuhalang semento na dahan-dahang lumulunod sa kanyang pagkatao. Sa isang mabilis na pagkilos, lumuhod ang prinsipe ng mga Villarama sa harap ng mangingisdang si Sam. Patawad, kapatid. Patawad dahil hinayaan kong bulagin ako ng gintong hindi naman pala sa akin, ang garalgal na pagsusumamo ni Drake. Samantala, sa loob ng dambuhalang mansyon, ang anyo ni Doña Corazon ay tila isang sugatang leon na wala ng takbuhan. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay lumilikha ng isang marahas na tunog, isang ritmo ng galit at takot. Arturo, tapusin mo na sila. Ngayon din, hindi pwedeng lumabas ang katotohanan ito. Ang bulyaw ng matanda habang iniaabot ang isang itim na bag sa kanyang matapat na tauhan. Ang bawat salita niya ay tila ba isang lason na sadyang inilaan para sa sarili niyang mga anak. Hindi niya alam na ang katarungan ay mayroon laging paraan upang mahanap ang kanyang hantungan kahit na gaano pa kadilim ang landas na tatahakin nito. Naramdaman ni Talia ang isang kakaibang panginginig sa kanyang kalamnan habang hinihimas ang duguang ID ng kanyang ama. Hindi lang palit bata ang ginawa mo, Corazon. Pinatay mo ang tatay ko dahil nakita niya ang iyong kasamaan. Bulong ni Talia sa hangin ng gabi. Ang bay ay tuluyan ng sumara para sa mga nagpapanggap na banal. Tumingala siya sa bintana ng ospital at nakita ang isang itim na sasakyang mabilis na humaharurot patungo sa kanilang kinalalagyan. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng gulong sa aspalto ay tila ba bawat segundo ng orasan na nauubusan na ng baterya. Ang kislap ng katotohanan ay tila ba nagbabadya ng isang madugong pagtutuos sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sapat ba ang aming pagkakaisa upang harapin ang huling bagsik ng isang inang mas pinili ang ginto kaysa sa puso? O ang hudyat ng katarungan ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng aming mga pangarap
bago pa man kami tuluyang makabawi? Isang matalim na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang umalingawngaw sa parking lot ng ospital. Isang hudyat na ang kamatayan ay dahan-dahan ng kumakatok sa pintuan ng katotohanan. Ubusin mo silang lahat. Burahin mo ang bawat bakas ng aking kamalian bago pa tuluyang madungisan ang pangalang Villarama. Ang malamig na utos na iyon ni Doña Corazon sa kabilang linya ng telepono ay tila ba isang sumpa na dumaan sa gitna ng madilim na gabi. Sa loob ng silid sa ospital, hindi alintana ni Natalia, Sam, Drake at Joy ang panganib na dahan-dahang gumagapang sa labas ng kanilang pintuan. Ang amoy ng antiseptic ay hinaluan ng bango ng kape mula sa Quezon na sadyang itinimpla ni Talia, isang pamilyar na samyo na tila nagbibigay ng panandaliang kapayapaan sa gitna ng digmaan ng katarungan. Ang apat ay magkakasamang nakaupo sa paligid ng kama ni Joy. Ang bawat kumpas ng kanilang mga kamay habang nag-uusap ay puno ng isang ugnayang hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Naramdaman ni Talia ang isang kakaibang paninigas ng kanyang kalamnan nang mapansin niya ang pag-iba ng anyo ni Drake. Nakatitig ang binate sa labas ng bintana kung saan ang aninag ng isang itim na sasakyan ay dahan-dahang humihinto sa tapat ng gusali. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Drake ay sumabay sa mahinang ugong ng kuryente sa loob ng silid. Nandyan na sila. Hindi titigil si Mama hanggat hindi tayo nagiging abo. Ang pabulong na babala ni Drake na nagpatahimik sa lahat. Naramdaman ni Talia ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang maliliit na bubog ng takot para sa kaligtasan ni Buboy na mahimbing na natutulog sa sofa. Mabilis na kumilos si Sam. Hinawakan niya ang kamay ni Talia, isang haplos na puno ng proteksyon at pangako. Ang tunog ng marahas na pagpihit ng pintuan sa dulo ng pasilyo ay umalingawngaw sa kanilang pandinig gaya ng hudyat ng pagsisimula ng isang habulan. Talia, kunitin mo ang mga dokumento. Drake, ilabas mo na si Joy. Ang madiing utos ni Sam habang pilit nilang tinatahak ang likurang bahagi ng ospital sa gitna ng kadiliman. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay lumikha ng isang ritmo ng kaba, maingay at walang katiyakan. Sa gitna ng kanilang pagtakas sa madilim na kalsada, sinalubong sila ng nakabubulag na ilaw ng sasakyan ni Arturo. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng gulong sa aspalto ay tila ba bawat segundo ng orasan na nauubusan na ng oras. Naramdaman ni Talia ang init ng singaw mula sa makina ng papadating na panganib. Sa isang mabilis na pagkilos, itinulak ni Sam si Talia patungo sa gilid ng kalsada. Saktong-sakto, bago ang isang marahas na tunog ng pagtama ng sasakyan sa isang poste. Ang usok at alikabok ay pumuno sa hangin, tila ba mga anino ng kamatayan na dahan-dahang lumalamon sa kanilang pag-asa. Naramdaman ni Talia ang hapdi sa kanyang siko, ngunit mas matindi ang kaba sa kanyang dibdib nang makita ang asul na folder na naglalaman ng DNA results na tumalsik malapit sa tumatagas na gasolina ng sasakyan. Ang kislap ng katarungan ay tila ba dahan-dahan ng nilalamon ng panganib ng apoy. Tumingala si Talia at nakita ang anyo ni Arturo na lumalabas mula sa wasak na sasakyan. May hawak na isang nagniningning na metal na bagay. Ang bawat tibok ng puso ni Talia ay tila ba isang panalangin para sa isang himalang kailanman ay hindi pa dumarating sa kanyang buhay. Sapat ba ang aming pagkakaisa
upang iligtas ang huling mitya ng katotohanan mula sa apoy ng kasakiman, o ang gabing ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng aming pangarap na makamit ang tunay na kapayapaan. Isang matalim na tunog ng pagpalo ng kuryente ang bumasag sa katahimikan, kasunod ng isang malakas na pagliyab na tila ba nagnanais ubusin ang bawat ebidensya ng kanilang pagkakamag-anak. Ang katarungan ay madalas na dumarating sa gitna ng karangyaan, hindi bilang isang panauhin, kundi bilang isang magnanakaw na kukunin ang bawat diamanteng itinayo sa kasinungalingan. Sa loob ng dambuhalang ballroom ng Villarama Hotel, ang bango ng mamahaling wine at ang nakalulunod na himig ng orchestra ay tila ba nagdiriwang sa huwad na kabanalan ni Doña Corazon. Nakatayo ang matanda sa gitna ng entablado, ang bawat kislap ng kanyang alahas ay tila nanunuya sa bawat pighating dinanas ni Natalia sa Quezon. Danggal at kawanggawa. Iyan ang pundasyon ng pamilya Villarama. Ang boses ni Corazon ay puno ng kayabangang tila ba sapat na upang payukuin ang buong mundo. Ngunit ang katahimikan ng bulwagan ay biglang binasag ng isang marahas na tunog ng pagtulak sa dambuhalang pintuan. Ang tunog ng mga matitigas na sapatos sa marmol na sahig ay lumikha ng isang nakakatense na ritmo, maingay at puno ng katiyakan. Sa dulo ng aisle, nakatayo si Talia. Wala na ang amoy ng puto. Ang kanyang asul na bestida ay nagniningning sa katarungang matagal ng ipinagkait. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay tila pagtatapak sa bawat alaala ng kanyang pagkapahiya noon sa lobby. Ang bawat panauhin ay napasinghap. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong ng pag-aalinlangan at gulat. Dahan-dahang lumabas mula sa anino ni Natalia sina Sam, Drake at Joy. Ang pagkakahawig ng dalawang binate ay tila isang nakagigimbal na himala na nagpatahimik maging sa huling nota ng orchestra. Naramdaman ni Corazon ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang kanyang nanginginig na kamay ay agad na humawak sa gilid ng podium. Anong, anong kalapastanganan ito? Guards, ilabas ang mga hampaslupang ito. Ang bulyaw ng matanda, ngunit walang sino mang gumalaw. Ang bawat security guard sa paligid ay nananatiling nakatitig sa asul na folder na itinaas ni Talia. Inilabas ni Talia ang bawat piraso ng katotohanan, ang duguang ID ng kanyang ama at ang DNA test results na naging banal na kasulatan ng kanilang pagkakasundo. Sa isang mabilis na kumpas ng kamay ni Sam, bumukas ang dambuhalang screen sa likuran ni Corazon. Doon, sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa Manila, lumitaw ang bawat dokumento ng palit bata at ang recording ng huling pag-uusap ni Corazon sa loob ng kanyang opisina. Ang kislap ng katarungan ay naging isang nagniningning na apoy na sumunog sa huling depensa ng mga Villarama. Naramdaman ni Talia ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Ang bawat sakripisyo niya sa Quezon ay nagkaroon na ng ganap na kabayaran. Si Doña Corazon ay dahan-dahang napaluhod sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay gaya ng isang tuyong dahon. Ngunit sa tindi ng desperasyon, mabilis na dinukot ng matanda ang isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa kanyang sariling leeg. Ang tunog ng pagpihit ng takip nito ay tila ba hudyat ng isang marahas na pagtatapos. Hindi niyo ako makukuha ng buhay, walang kukuha sa korona ko. Ang hiyaw ni Corazon na puno ng moral na pagkabulok. Naramdaman ni Talia ang biglang paninigas ng kanyang buong pagkatao.
Ang tagumpay ba ay kailanman ay may kaakibat na mas madilim na trahedya? Sapat ba ang pagpapakita ng katotohanan upang hilumin ang bawat sugat ng nakaraan? O ang gabi ng gala na ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon namin upang maging isang tunay na pamilya sa harap ng kamatayan? Isang matalim na tunog ng pagtakbo ng mga pulis sa marmol ang narinig, kasabay ng bawat mabilis na takbo ng orasan na tila ba bibilang na lang ng huling kumpas ng buhay ng reyna ng mga Villarama. Hindi sapat ang kamatayan para bayaran ang bawat buhay na ninakaw mo, Corazon. Ang kailangan mo ay harapin ang katarungang matagal mong itinago sa dilim dahil ang tunay na parusa ay hindi ang paghinto ng hininga, kundi ang mabuhay na walang sino mang lilingon sa iyo. Ang boses ni Talia ay tila isang banal na hatol na nagpatahimik sa buong ballroom. Sa gitna ng entablado, nanatiling nakaturo ang vial ng lason sa leeg ni Doña Corazon. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay sapat na upang ipakita ang tuluyang pagguho ng kanyang baluti ng kapalaluan. Ang bawat diamanteng suot ng matanda ay tila ba naging mga pako na nagpapabigat sa kanyang bawat hininga. Naramdaman ni Corazon ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang bawat mata ng mga panauhin na dati ay sumasamba sa kanya ay ngayon ay punong-puno na ng pandidiri at pagkamuhi. Dahan-dahang humakbang sina Sam at Drake, ang dalawang mukha na naging biktima ng palit bata, patungo sa kanilang ina. Ang kislap ng galit at pighati sa kanilang mga mata ay tila ba nagsasabing wala ng puwang ang ginto sa pagitan ng kanilang pagkawasak. Mom, itigil niyo na iyan. Masira man ang pangalang Villarama, huwag niyo nang dagdagan ang dugo sa inyong mga kamay. Ang pagsusumamo ni Drake, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pait. Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng marahang pagbagsak ng vial sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa bulwagan, isang tunog na tila bahudyat ng tuluyang pagsuko ng reyna ng kasinungalingan. Mabilis na kumilos ang mga awtoridad. Ang kalansing ng mga bakal na posas habang inilalagay ito sa mga kamay ni Doña Corazon ay lumikha ng isang ritmo ng katarungan na nagpatahimik maging sa huling bulong ng mga panauhin. Ang bawat hakbang ng matanda habang kinakaladkad palayo ay tila pagtatapos ng isang mapait na kabanata ng kasaysayan. Nakita ni Talia ang dahan-dahang paglamlam ng mga ilaw sa ballroom. Tila ba nakikiramay sa pagguho ng isang imperyong itinayo sa dumi at pagnanakaw. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit ang matandang board member na si Don Teodoro kay Talia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hindi maipaliwanag na emosyon habang nakatitig sa kwintas na krus ng dalaga. Ang kwintas na iyan ang kaisa-isang alaala ng aking kapatid na nawala sa Quezon 30 taon na ang nakalilipas, ang pabulong na revelasyon ng matanda na nagpatigil sa tibok ng puso ni Talia. Naramdaman ni Talia ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang bayba ng kanyang sariling pagkatao ay mayroon pang mas malalim na lihim na kailanman ay hindi niya inasahan. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang binuwag ng isang nakakarinding tunog ng pag-vibrate ng cellphone ni Sam. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Pagbukas ng screen, sinalubong sila ng isang tanawing nagpaguho sa kanilang huling lakas. Nakita nila si Buboy, nakatali ang mga kamay at nakaupo sa gilid ng isang abandonadong gusali, habang si Arturo ay nakangising nakaturo ang baril sa bata.
Akala nyo ba ay ganoon lang kadaling tapusin ang laro? Ibigay nyo sa akin ang lahat ng shares ng Villarama o panoorin ninyong dumanak ang dugo ng batang ito bago lumubog ang buwan, ang bulyaw ni Arturo mula sa kabilang linya. Naramdaman ni Talia ang panunuyo ng kanyang bibig. Ang tagumpay ba ay kailanman ay may katumbas na buhay ng kanyang minamahal? Ang bay ay muling bumukas at sa pagkakataong ito, ang kaisa-isang hininga ng katarungan ay nakasalalay sa isang mabilis na pakikipagkarera laban sa kamatayan. Sapat ba ang aming pagkapanalo sa loob ng ballroom upang isalba ang kaisa-isang pusong tapat na nag-uugnay sa amin? O ang gabi na ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pag-asa ng pamilyang pilit naming pinagtagpi-tagpi? Ibigay mo sa amin ang bata, Arturo. Wala nang halaga ang mga shares na hawak mo dahil ang buong pangalang Villarama ay isa na lamang abong tinatangay ng hangin. Huwag mo nang dagdagan ang dugo sa iyong mga kamay. Ang boses ni Sam ay umalingaw-ngaw sa loob ng abandonadong gusali kung saan nila nahanap si Buboy. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang asul na liwanag mula sa mga headlight ng kanilang sasakyan ang nagbibigay ng anyo sa marahas na eksena. Nakatayo si Arturo sa gilid ng dambuhalang butas sa dingding. Mahigpit ang hawak sa nanginginig na si Buboy, habang ang kislap ng baril sa kanyang kamay ay tila ba nanunuya sa bawat panalangin ni Talia. Ang amoy ng kalawang at alikabok ay nanunuot sa bawat hininga ng dalaga, isang paalala na sa gabing ito, ang katarungan ay huling beses nang sasabak sa apoy. Naramdaman ni Talia ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Buboy. Ang mga mata ng bata ay punong-puno ng takot, tila ba nagtatanong kung bakit ang mundong ito ay sadyang malupit sa kanila. Ate Tali, sorry po. Ang pabulong na iyak ni Buboy na tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa puso ni Talia. Ang bawat tibok ng puso ng dalaga ay tila isang mabilis na kumpas ng tambol, naghahanda para sa isang huling pagkilos. Sa tabi niya, sina Drake at Joy ay nananatiling matatag. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak kamay na tila ba bumubuo ng isang hindi matitibag na baluti. Isang hakbang pa at itutuloy ko ito. Ang bulyaw ni Arturo, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyong nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatalo. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang marahang tunog ng pagpihit ng pintuan mula sa likuran ni Arturo ang narinig. Si Don Teodoro ay dahan-dahang lumitaw. Suot ang anyo ng isang haring handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang natitirang dugo. Ang kislap ng katotohanan sa kanyang mga mata ay tila ba naging isang nagniningning na sulo na nagpasilaw kay Arturo. Arturo, bitawan mo ang bata. Tapos na ang paglilingkod mo sa kadiliman. Ang mahinahong utos ni Teodoro na tila ba isang banal na himig sa gitna ng gulo. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na sumugod si Sam at Drake upang harangan si Arturo, habang si Talia ay mabilis na hinatak si Buboy patungo sa kanyang mga bisig. Ang tunog ng marahas na pagbagsak ng baril sa semento ay tila ba hudyat ng pagtatapos ng kanilang mahabang bangungot. Naramdaman ni Talia ang init ng katawan ni Buboy, ang bango ng Quezon na tila ba muling bumalik sa gitna ng usok ng Maynila. Mabilis na dumating ang mga autoridad. Ang tunog ng papalapit na sirena ay tila ba musikang nagdiriwang sa tagumpay ng katarungan. Habang pinoposasan si Arturo, na natiling nakayakap si Talia kay Buboy, ang bawat hikbi niya ay itinago niya sa balikat ng bata.
Naramdaman niya ang isang marahang pagpalo sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, nakita niya si Sam, Drake, at Joy, ang pamilyang pinagtagpi-tagpi ng pait, ngunit pinatibay ng pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, ang bay ng mga Villarama ay tuluyan ng nasira, iniwan ang bawat piraso ng kanilang kasaysayan na dahan-dahang naghihilom sa ilalim ng sikat ng buwan. Dahan-dahang lumapit si Don Teodoro kay Talia at tinala ang kanyang kamay sa noo nito. Isang pagmamano na nagpakita ng tunay na pagkilala sa kanyang apo. Dadalhin ko kayo pabalik sa Quezon, Talia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kayo muling magugutom, ang mahinang bulong ng matanda. Naramdaman ni Talia ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Ang katarungan ay hindi lamang pala ang pagpapakulong sa kaaway, kundi ang mahanap ang tunay na tahanan sa gitna ng mundong minsang tumalikod sa iyo. Sapat ba ang muling pagkakasundo ng ating dugo upang burahin ang bawat latay ng nakaraan? O ang aming bagong simula ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng bawat pangarap na itinanim namin sa bango ng puto at pait ng pawis? Ang bawat bituin sa langit ay nagsisimula ng magpakita, tila ba mga piping saksi sa isang kwentong nagsimula sa palit na tadhana, ngunit nagtapos sa kislap ng tunay na pag-ibig. Ang bango ng bagong luto na puto ay hindi lamang amoy ng asukal at gata. Ito ay ang halimuyak ng tagumpay na nanggaling sa pinakamaitim na uling ng nakaraan. Sa ilalim ng malambot na sikat ng araw sa isang masiglang kalsada sa Maynila, nakatayo si Talia sa harap ng kanyang munting tindahan. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay habang iniaayos ang mga basket ng kakanin ay puno ng isang biyaya na kailanman ay hindi maibibigay ng ginto. Ate Tali, may order pa po tayo sa table 4. Ang masiglang sigaw ni Buboy, na ngayon ay nakasuot na ng maayos na uniforme ng eskwela. Naramdaman ni Talia ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Ang bawat sakripisyo niya sa Quezon ay tila ba nagkaroon na ng banal na kabayaran sa bawat tawa ng kanyang kapatid. Sa kabilang dako ng tindahan, nakita niya si Joy na masayang nakikipag-usap sa mga mamimili. Ang dalagang dati ay itinuring na basura sa loob ng mansyong Villarama ay ngayon ay nagniningning sa sarili nitong ganda. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, napalitan na ito ng tiwala sa sarili. I can't believe we're doing this, ate. Parang panaginip lang ang lahat. Bulong ni Joy nang lumapit ito kay Talia. Naramdaman ni Talia ang init ng palad ng dalaga nang sandaling hawakan nito ang kanyang kamay. Isang haplos na nagpapatunay na ang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa dugo, kundi sa tibay ng paninindigan sa gitna ng unos. Naging sentro ng atensyon ang pagdating ng dalawang lalaking magkamukhang magkamukha, ngunit may magkaibang aura ng kapayapaan. Si Drake, na ngayon ay mas simple na ang ayos, ay inalalayan si Don Teodoro sa pag-upo sa kabisera. Samantala, si Sam naman ay mabilis na tumungo sa tabi ni Talia upang tulungan ito sa mabibigat na kagamitan. Ang tunog ng pagtama ng mga tasa sa porselana at ang mahinang musika ng radyo ay lumikha ng isang hapagkainang puno ng katotohanan. You look beautiful today. Talia, mahinang bulong ni Sam, sapat na upang marinig ng dalaga. Naramdaman ni Talia ang pag-init ng kanyang mga pisngi, isang kislap ng kaligayahan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Dahan-dahang lumapit si Don Teodoro sa counter
at itinuon ang kanyang paningin sa portrait ni Mang Lito na nakasabit sa dingding. Ang bawat ukit ng mukha ng ama ni Talia ay tila ba nagbibigay ng basbas sa kanilang bagong simula. Lito, heto na ang katarungang ipinaglaban mo. Ang iyong anak ay hindi na muling luluha dahil sa gutom, ang pabulong na panalangin ng matanda na nagpaluha sa lahat ng nakarinig. Naramdaman ni Talia ang panginginig ng kanyang mga kamay sa sobrang pasasalamat. Ang bay ng mga Villarama ay tuluyan ng natunaw, iniwan ang isang mundong punong-puno ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng katuwaan, naramdaman ni Talia ang isang kakaibang pakiramdam. Tila ba may mga matang nakatitig sa kanya mula sa malayo. Lumingon siya sa kabilang bahagi ng kalsada at nakita ang isang anyong nakasuot ng itim na belo. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Talia ay sumabay sa mahinang ihip ng hangin. Bago pa man niya ito makilala ng lubusan, dahan-dahang tumalikod ang babae at nawala sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Isang kaba ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Tapos na ba talaga ang laban o ang aninong iyon ay hudyat ng isang bagong lihim na kailanman ay hindi pa nila tuluyang nabubuksan? Sapat ba ang kapayapaang natagpuan namin upang harapin ang huling anino ng nakaraan? O ang aming bagong buhay ay siya ring magsisilbing mitya ng isang katotohanang mas matindi pa sa palit na tadhana? Habang pinagmamasdan ni Talia ang kanyang pamilyang masayang kumakain, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ano man ang darating, alam niyang hindi na siya muling mag-iisa. Ang sikat ng araw ay banayad na gumagapang sa malalaking bintana ng tindahan ni Talia, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat basket ng puto na naging saksi sa kanyang mahabang paglalakbay. Hindi na ito ang amoy ng luma at madilim na selda. Ito ay naging tahanan ng bawat taong marunong magpahalaga sa kanilang pinagmulan. Sa bawat paghinga ni Talia, nararamdaman niya ang isang uri ng katahimikang hindi kayang bilhin ng kahit ilang milyong bilyon sa bangko. Ang kapayapaan ng isang pusong sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na kinalalagyan. Dahan-dahang lumapit si Buboy sa kanya, bitbit ang isang baso ng gatas. Nakita ni Talia sa mga mata ng bata ang kislap ng katapatan na kailanman ay hindi nabahiran ng silaw ng ginto. Sa kabilang dako ng hapagkainan, nakaupo sina Joy, Sam, at Drake. Ang dalawang pares ng kambal na minsang pinagpalit ng kasakiman ay ngayon ay nagkakaisa sa ilalim ng isang bubong na itinayo sa pagmamahal. Naramdaman ni Talia ang pag-init ng kanyang puso. Ang bawat dusa na dinanas niya sa Quezon ay naging mga binhi lamang para sa masaganang aning tinatamasa nila ngayon. Nahanap na ng bawat isa sa kanila ang kanilang tunay na pangalan, hindi sa piraso ng papel, kundi sa tibok ng puso ng mga taong tunay na nagmamalasakit. Nabalitaan nilang si Doña Corazon ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas, binabayaran ng bawat kasinungalingan at ang buhay na sadyang kinuha niya upang protektahan ang kanyang huwad na dangal. Wala nang galit sa puso ni Talia para sa matanda. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ni Corazon, kundi ang pagpili na palayain ang kanyang sariling kaluluwa mula sa kadena ng poot. Ang katarungan ay nakamit na sa paraang malinis at marangal at ang bawat latay ng nakaraan ay nagsisilbi na lamang na paalala ng kanilang katatagan. Naramdaman ni Talia ang init ng palad ni Sam nang dahan-dahan itong humawak sa kanyang kamay sa ilalim ng lamesa. Isang haplos na puno ng pangako at pagkilala. Everything is exactly where it should be, Talia.
Mahinang bulong ni Sam na may kasamang matamis na ngiti. Ang buhay ay tila isang malawak na karagatan. May mga panahon ng malalakas na alon na tatangay sa iyong pag-asa. Ngunit kung mananatili kang tapat sa iyong dibdib, ang tadhana ay laging marunong magbalik ng bawat butil ng iyong pinaghirapan. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay mananatiling nakaukit sa bawat bango ng puto at kape na isinisilbi ni Talia, na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng bawat sakripisyo at katapatang handang ialay sa isa't isa. Sa huling sulyap ni Talia sa papalubog na araw sa Maynila, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang haring itinapon sa putikan ay hindi lamang nakakuha ng kanyang korona. Nahanap nila ang isang kahariang hindi gawa sa ginto, kundi sa mga pusong nagkakaisa sa gitna ng katotohanan. Ang tamang timpla ng kaligayahan ay narito na, at hinding-hindi na ito muling mababaklas ng kahit anong palit na tadhana. Tiyanki sa mamiyante.